Asahan din na moderate to heavy ng mga pag-ulan sa may Surigao del Norte, sa may Dinagat Islands, gayon din dito sa may Surigao del Sur, sa may Davao Oriental, Zamboanga del Norte at sa may Zamboanga Sibugay. And by Thursday, patuloy pa rin yung epekto ng shear line at ng intertropical convergence zone na magdadala ng moderate to heavy ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at sa may Quezon at gayon din sa may Dinagat Islands, dito sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa may Davao Oriental. Kaya iba yung pag-iingat at maging alerto po yung ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ngayong araw nakataas din yung ating gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, gayon din sa may Northern Aurora at sa may Northern and Eastern coast ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, at sa may Northern and Eastern coast ng Catanduanes. Iba yung pag-ingat po sa ating mga kababayan at hanggat maaari ay huwag munang pumalaot dahil sa banta na matataas sa mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At ang haring araw ay sisikat ngayong 6:10 ng umaga at lubog naman mamayang 5:28 ng hapon. At para sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaling bisitahin ng ating Facebook at Twitter account or X dito sa may DUST_Pag-asa. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website at pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat kay Sir Patrick Del Mundo ng DUST Pag-asa na siya po namang nakapagbigay ng ating pong magiging lagay ng panahon ngayong pong araw ng Martes at 10 po sa buwan ng Disyembre. Sa ating pong paunahing balita, sa ating balitang pambansa mga kasangga, itinanggi ng mga senador ang lumalabas na balita sa isang pahayagan na mayroon na namang namumuong kudita sa Senado kung saan sinabing papalitan si Senador Cynthia Villar si Senate President James Escudero. Ayon kay Villar, hindi totoo ang balitang kudita laban kay Escudero at siya ang papalit dito. Giit pa ni Villar, patapos na ang Senado kaya bakit pa siya nanggugulo o manggugulo? Ayon kay Senador Jimmy Ejercito, pawang chismis lang ito dahil sa nakikita ay ayos at satisfied naman ang mga senador sa performance ni Escudero. Sinabi pa ni Ejercito na wala namang lumapit sa kanya para kausapin at palagdain tungkol sa kodita. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na rumors o haka-haka lang ang lumabas na ulat ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Dagdag pa ni Estrada, dapat na manatili sa Senate President si Escudero dahil sakali mang umakyat sa mataas na kapulungan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay isang abogado ang magpipresign. Samantala, inimungkahi naman ni Batangas Representative Jerbilier Luestro na bumalik ang ating bansa bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Suwestyon ito ni Luestro kasunod ng pahayag kamakailan ni European Union na pag-isipan ng Pilipinas ang pag-alis sa ICC. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakalungkot na desisyon para kay Luistro ang ginawang pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong taong 2019. Bunsod nito, sinabi ni Luistro na ang pagbabalik ng ICC ay para sa pagsusulong ng hustisya, pagpapanatili ng karapatang pantao at makataong dignidad at sang-ayon din sa itinakda ng Bill of Rights sa 1987 Philippine Constitution. Samantala, inilikas naman ang mga pamilyang naapektuhan
ng pagsabog ng bulkang Kanlaon. Matapos na ito ay pumutok kahapon pasado alas 3 ng hapon. Ayon kay Office of Civil Defense OCD ASEC Bernardo Rafaelite Alejandro IV, nagbaba ng direktiba si Defense Secretary at National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC Chairman Gilberto Teodoro Jr. na agarang ilikas at tulungan ang mga apektadong residente upang maiwasan ang casualties. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang paglilikas sa mga residenteng naninirahan sa loob ng 6 km radius ng Mount Kanlaon, kung saan tinatayag nasa 12,000 na pamilya o 54,000 na individual ang apektado mula sa Western Visayas at Central Luzon, Visayas. Sinabi rin ito na activated na ang Interagency Coordinating Cell na binubuo ng mga kinatawan mula sa Department of Health o DOH, Department of Social Welfare and Development o DSWD, kasama na ang Department of Interior and Local Government o DILG para sa mga epektibong response effort. Samantala, pinaghahandaan na rin ng mga otoridad ang worst case scenario sa posibleng pagtaas sa Alert Level 4 ng Bulkang Kanlaon. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, maaaring maharap sa frontier malversation, falsification, bribery at iba pang mga kaso si Vice President Sara Duterte at mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Inildahan ito ni Ako Bicol Party List Representative Jel Bungalon, Batangas Representative Jibili Jenky Bestric Luistro, Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel at Antipolo Representative Romeo Ako sa ikawalong pagdinig ngayon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Patungkol ito sa questionableng paggastos sa 612.5 million pesos na confidential fund ng OBP at Department of Education o DepEd sa ilalim ng pamumuno ni BP Sara. Diin pa ni Akop na malinaw sa kanilang pagdinig na ginastos ang confidential fund ng OBP at DepEd nang walang transparency and accountability at labang sa Commission on Audit o Department of Budget and Management Joint Circular No. 2015-01. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, sa harap ng nalalapit na pagpapalabas o paglalabas ng resulta ng 2024 bar examination, ipinaalala ng Korte Suprema na bawal ang paglalantad ng mga nakuhang score ng mga kumuha ng pagsusulit. Batay sa guidelines, may tuturing na paglabag sa probisyon ng Data Privacy Act ang paglalantad ng bar exam score ng isang examee nang walang consent o pahintulot dahil itinuturing itong personal na impormasyon. Maaari namang humiling ng bar exam scores ang mga law schools mula sa Korte Suprema basta't aggregated o pinagsama-sama ang resulta at hindi nakatukoy sa isa lamang bar exam taker. Pwede din daw ilabas ang mga numero o porsyento ng mga law schools graduate na nakakategorize bilang porsyento ng bar takers at ang average score ng lahat ng graduates sa bawat bar subject. Pero kailangan ding permado ng din ang request na ipinadala o ipapadala sa SC at may nakasaad na lehitimong layunin ng pagkuha ng bar exam scores. Ilalabas ng Korte Suprema ngayong Biyernes, December 13, ang resulta ng 2024 bar exams na ito ay ginanap nitong Septyembre. Nasa 10,490 ang nakatapos ng 3 araw na bar exam mula sa 10,504 na kalahok sa nasabing pagsusulit. Samantala, sa iba pa nating balita, walang record
Sa Philippine Statistic Authority o PSA, ang 405 sa 677 na pangalan na nakasaad sa mga acknowledgement receipt na tumanggap ng confidential fund mula sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, base ito sa request nilang certification mula sa Philippine Statistic Authority. Inihayag ito ni Chua sa nagpapatuloy na ika-8 pagdinig ng pinamumunuan niyang House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa questionabling paggastos sa confidential fund ng OVP at ng DepEd. Magugulit ang unang ipinabatid ng PSA sa committee na wala ring sa record nito na may ipinanganak o ikinasal o namatay na Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na pareho ding nasa liquidation documents na isinumite ng OVP at DepEd sa Commission on Audit o COA. Samantala, naglabas ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng Notice to Airwin o NOTAM kaugnay sa pagsabog ng Mount Canlaon sa Negros Oriental. Sa naturang NOTAM, pinapayuhan ng CAAP ang mga piloto na iwasang dumikit sa nasabing bulkan. Pinapairal din ngayon ng CAAP ang vertical limit sa 10,000 feet mula sa tuktok ng Mount Canlaon. Ito ay dahil sa panganib na bigla ang pagbuga ng bulkan at sa magmatic activity nito. Tatagal ang NOTAM ng CAAP hanggang bukas o ngayong araw, dakong alas 9 ng umaga. Samantala, pinag-uusapan na rin ngayon ng House Quad Committee na i-terminate o tapusin na ang investigasyon nito ukol sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Ayon sa overall chairperson ng committee na si Representative Robert Ace Barbers, ng Surigao del Norte ay tututukan na lamang ng Quadco ang investigasyon sa illegal na droga at extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon na rin inihaing panukalang batas ang Quad Committee na bunga ng pagdinig nito ukol sa napugo. Samantala, pangunahin naman dito ang House Bill 11117 o panukalang Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law na aprobado na sa House Committee on Population and Family Relations. Na layo nitong panukala ay ipawalang bisa ang mga birth certificate na peke o illegal na nakuha ng mga dayuhan sa pamamagitan ng administrative proceedings. Lumalabas kasi sa mga pagdinig ng nitong Quad Committee na maraming Chinese national na nakabili ng mga lupa at ari-arian gamit ang questionabling mga dokumento na nagpapakitang sila ay mga Pilipino. Samantala sa ating arangkada balita mga kasaga, sa oras na 44 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga, lumutang ang bangkay ng 3 pulis sa ilog matapos tumawid ito ang kanilang sinasakyang bangka dahil sa malakas na agos ng tubig sa ilog bunso ng malakas na buhos ng ulan itong Biyernes sa may Kalanasan, Apayao. Inilala mga biktimang pulis na sila pulis sa Patrolman John L. Tugayan Jr. ng Baguis Benguet, Police Patrolman Risty P. Bayog, Barangay Nambaran sa Tabuk City, at Patrolman Halteri Q. Palat ng Kabugaw, Apayao. Lahat ito ay pawang nakatalaga sa 2nd Apayao Police Mobile Force Company na nakabase sa Corner, Apayao. Nakaligtas naman ang 3 pulis na sina Police Chief Master Sergeant Bernabe Dalingay,
ng 2nd Apayao PMFC kasamahan nito na sina Police Patrolman Derek Paul Omnidiza at Clebert Edel Dangao, si Police Staff Sergeant Philemon Dagay Balunon ng Kalanasan Police Station, gayon din ang bangkero na si Gilbert Parao. Batay sa ulat ng Kalanasan Municipal Police Station, magsasagawa na sana sila ng manhunt operation laban sa isang Orland Bidong, magsasaka ng barangay Langnao, Kalanasan na umano'y sangkot sa naganap na barilan noong gabi ng Miyerkules. Sumakay ng bangka ang 7 pulis na pinangungunahan ni Patang Jr. At habang patawid ang mga ito sa Apayao River, ay bigla na lamang tumaob ang mga ito at tuluyan nilamo ng ilog ang 3 nasawing pulis. Sa isinagawang search and retrieval operation ng pulisya, natagpuan ang bangkay ni Tugayan noong linggo ng umaga sa Apayao River sa Flora, Apayao, habang sinabayog at panat ay na-recover noong Biyernes ng hapon sa Kabugaw sa Naturanding Bayan. Samantala sa iba pa nating balita, patay naman ang isang pulis habang sugatan naman ang 3 niyang mga kasamahan. At 2 arestadong crime suspect nang maaksidente ang kanilang sinasakyang police vehicle sa Barangay Gang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong gabi ng Linggo, December 8, taong kasalukuyan. Sa ulat nitong Lunes ni Lieutenant Colonel Ismael Maden, asyang hepe ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, pumanaw sa isang bahay pagamutan ng isa sa 6 na mga biktima ng nasabing aksidente na si Police Corporal Khairuddin Pualas Romidas, na kabilang sa mga tropa ng Buldon Municipal Police Station sa Buldon, Maguindanao del Norte. Galing sa Police Regional Forensic Unit Bangsamoro Autonomous Region na sa PC Hill sa lungsod ng Cotabato, sina Romidas at mga kasama, kung saan kanilang pinadrug test ang mga crime suspect na sina Jehar Mauyak at Saidin Sulaiman Panot, at pabalik na sana sa Buldon MPS nang biglang nawala ng kontrol ang driver ng police vehicle na si Corporal Basiron Arato dahil sa naging madulas ang highway sa Barangay Gang sa Sultan Kudarat dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan, kaya ito ay biglang lumihis at nabangga sa isang bahay. Nagtamo ng mga sugat at pasa sa kanilang mga katawan sa hinang aksidente ang 2 suspect na pinadrug test at ang kanilang mga escort na sina Patrolman Diamaludin Busran Ismael, Patrolman Ismael Abdul Tagadaya at Staff Sergeant Musa Kalaop. Ayon sa Direktor ng Bangsamoro Regional Police, si Police Brigadier General Romeo Jaime Macapas, magpapabot sila ng ayuda sa pamilya ni Romidas na residente ng Parang, Maguindanao del Norte. Mga 15 kilometro ang layo sa poblasyon ng Buldon kung saan siya nakadistino. Samantala, huli naman sa akto ng magsasaka si Omar Jamal Yusuf, na residente ng Barangay Ungap sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, ang pagkatay ng 2 suspect sa alaga nitong baka nitong alas 3 ng madaling araw kahapon December 8, 2024. Sa report ng Sultan Kudarat PNP sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ismael Maden, habang hinahanap ni Omar sa gubat ang nawawalang baka nito, kasama ang 2 iba pa, nang maaktuhan nila ang 2 lalaki na kinakatay na pala ang kanyang alagang hayop. Kaagad kumaripas ng takbo ang 2 kawatan dahil sa takot. Dahil sa pagmamadali, naiwan nila ang kanilang personal na mga gamit, 2 kitchen knife, palakol at pulang Kawasaki motorcycle kung saan nila kinarga ang karne ng baka.
Kaagad namang nakilala ang dalawang mga suspect na taga-residente o bawang mga residente ng Dato Originsu at Maguindanao del Norte base sa naiwan nilang mga gamit. Sa ngayon ay pinaghahanap na ng Sultan Kudarat PNP ang mga nakatakas na suspect. Sila din ay sasampahan ng kasong paglaba sa Anti-Cattle Rusting Law of 1974. Oras natin mga kasangga, 50 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At atin lamang pong hinihintay ang pag-uulat ng ating mga kasangga sa pagbabalita